So, gospel reflection in the feast of Santo Niño. So, lagi na nating naririnig na ang requirement na sinabi ni Lord kailangan maging childlike. Okay? Hindi kailangan maging childish, you know. Pero isa lang ang sasabihin ko. Yung mga matatanda got the responsibility of teaching kids o teaching the young ones, lalo na yung mga bata, toddlers, yung mga wala pang kamong even up to their teen years o yung pagiging teenager nila. We got the responsibility to not corrupt innocence. Yun na yun eh. Di ba? Sasabihin nyo, saan natuto, ganyan. Saan natuto ng ganyan, saan natuto ng ganito. Well, unang-una, tanongin nyo muna, sino ba laging kasama ng batang yan? Saan ba nakatira yan? Yeah. Siguro second lang yung nakakasalamuha niya sa school at yung nakakasalamuha niya sa ibang mga iba sa school at saka yung mga kalaro niya sa labas. Pero ano ba yung nakikita at naririnig niya sa loob ng bahay? Yeah. So yun, may responsibility tayo, matatanda, di ba? At kadalasan dun tayo sumasablay o sumasala. And then magtataka tayo, saan ba natututo yung mga batang to? Ng kalokohan o kabalastugan o katarantaduhan. Saan ba natututo yan? Unang-una, di ba? Sa school makikita mo dahil iba't ibang mga batang nandun, iba't ibang family background ang nandun. Sinisisi niyo yung eskwelahan, dapat unang-una niyo munang sisihin ano ba yung nakikita niya sa bahay bago niyo sisihin yung eskwelahan. Hindi nga kayo makapaniwala pag pinatatawag kayo pag pinatawag kayo sa eskwelahan, hindi nga kayo makapaniwala na ganun pala yung ginagawa nyo sa school. Kasi hindi nyo naman necessarily nababantayan yung anak nyo dahil nagtatrabaho kayo. You only be with your child siguro weekends lang, Saturday or Sunday or minsan Sunday lang. So hindi nyo sila nakakasama yung many hours of the day. Then pag inireport sa inyo ng advisor, ng classroom advisor o ng principal o ng guidance counselor o ng prefect of discipline ng school, whether public or private yan, magtataka kayo sa pag-uugali ng anak nyo. So, dun na ako magpo-focus. We got the responsibility not to corrupt the minds of the innocents. Yun yung Santo Niño eh. Pagiging inosente. Yun na nga yun eh. Minsan yung ginagawa ng mga iba yung sa gospel, di ba? Pinagsabihan ni Lord yung mga disciples niya na nananaway doon sa mga bata. Kasi siguro pagod na si Lord noon. Parang sinasabi nila St. Peter na pagpahingayin nyo muna si Lord. Pero hindi. Tulad ng isang magulang, di ba? Yung mga bata ang aalis ng pagod ng mga magulang. Well, ganun din si Lord. Siguro nung nakakita niya yung mga bata na gustong i-bless niya, he feels the Lord is like any ordinary man, feels rejuvenated nung nakita niya yung mga bata. Kasi yun na yun eh. No, magtataka kayo sa natuto, ganyan. Well, we got the responsibility. Lahat ng involved sa buhay ng mga bata, unang-una sa lahat sa bahay. Kasi kadalasan sinisisi sa eskwelahan eh. Diba? So yun lang, feast ng Santo Niño ngayon. So sana matutunan natin maging maisa puso natin na ang requirement mapunta tayo sa langit is just like being an innocent child. So, yun lang po.